From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba, Father. Ngayon meron kaming isang napakakagiliw-giliw na paksa. Napakaganda, napalakas ako. Mag-isa ako. Habang nagno-note ako dito sa room, it's called the law of faith. At para diyan magsisimula tayo sa Roma Kabanata 3, versikulo 21. At pagkatapos ay magbibigay ako ng iba pang mga tagubilin mula sa ibang mga talata sa parehong kabanata. Roma Kabanata 3, versikulo 21. Kabanata 3, versikulo 21 ay nagsasabi, ngunit ngayon pinag-uusapan natin ang tungkol sa 2,000 taon na ang nakaraan nang si Paul ay nagpapaliwanag. Ngunit ngayon, bukod sa batas. Sabihin, bukod sa batas. Hindi ito maaaring kasama ng batas ni Moises. Kung ilalagay mo ang batas ni Moises, kung ilalagay mo ang lumang tipan, kung gayon ang ibang batas na pag-uusapan natin ay hindi gagana para sa iyo. Hindi mo ito maaaring ihalo sa anumang bagay. Sinabi niya, ngunit ngayon, bukod sa kautusan, ang katuwiran ng Diyos ay nahayag na pinatotohanan ng kautusan mismo at ng mga propeta. Ito ay isang batas na tinatawag na batas ng pananampalataya. Ito ay hindi batas ni Moises. Sabihin, hindi ito ang batas ni Moises. Ito ay batas ng pananampalataya. Ngunit, ang parehong batas ay nagpapatotoo na ito ay isang mas mabuting batas, ang isa na dumating na ang pananampalataya. Tingnan natin ngayon kung anong batas ang sinasabi niya. Tingnan nating mabuti ang talata 27 hanggang 31. Basahin ng mahinahon, pag-aralan, itala, isulat. Sinasabi ng talatang 27 kung gayon saan naroon ang pagmamapuri. Ito ay hindi kasama. Sa anong batas? Dahil sa mga gawa, ibig sabihin ang batas ni Moses, mabuting pag-uugali at malupit na pagtrato sa katawan. Sa anong batas? Hindi, ngunit sa pamamagitan ng batas ng pananampalataya, sabihin ang batas ng pananampalataya, iyan ay isang makapangyarihang batas. Tingnan mo, may batas na kapag binitawan ko ang panyo ko, saang direksyon ito mahuhulog, pataas o pababa. Ito ay ang batas ng grabidad na gumagana. Bueno, kailangan mong igalang ang lahat ng mga batas hanggang sa ang krus na si Moises ay iginagalang at ang batas na yon ay gumana at ang tao ay namuhay ayon sa kanyang ginawa. Ngunit isang araw ang Diyos, siya ay nagpakita ng kanyang sarili sa isang katawan na tinatawag na Jesus ng Nazaret at sinabi, sapat na sa batas na yon, walang sino man ang makakatupad nito. Ako mismo ay ibibigay ang aking buhay upang baguhin ang batas na yon at dalhin sa iyo ang isa pa, ang batas ng pananampalataya. Uy, at yun ay isang batas. Iyan ay isang batas na kapag naunawaan mo ito at pinasakop mo ito at tapat dito, nagagawa nito ang lahat para sa iyo. Mula sa pagpapagaling ng cancer, mula sa imposible, mula sa paglipat ng bundok, mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Iyan ay isang napakalakas na batas. At ang batas na iyon ay gumagana sa iyo. Ito ay hindi gumagana ayon sa kanyang sinabi. Ito ay depende sa kung paano mo pagsisilbihan ang batas na iyon. Dahil ito ay maglilingkod sa iyo, sapagkat ito ay isang batas, ang batas ng pananampalataya. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa susunod na talata. Sinasabi nito, napagpasyahan natin kung gayon na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ng walang mga gawa ng ano? Oo, dahil ang mga gawa ng kautusan ay lumipas na, tinapos ng Diyos ang kautusan. Ang Roma 10:4 ay nagsasabi na ang katapusan ng kautusan ay si Kristo. Kaya sabi niya, ito ay isang konklusyon. Bueno, yamang ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ng walang mga gawa ng kautusan. Alam mo ba na ito ay lubhang nakabagabag kay Santiago? Nang marinig iyon ni Santiago, sinabi niya, hindi. Ang pananampalataya ay kailangang may kasamang mga gawa, paghahalo, at kapag pinaghalo mo ang dalawang batas na ito, lumalabas ka sa batas ng pananampalataya. Iyan ang nangyari sa mga apostol dahil sabi ni James, paanong ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya? Hindi binibilang din ang mga gawa. Hindi, iyon ay isang konklusyon at kailangan mong maging tapat sa Kanya para magtrabaho siya para sa iyo. Kailangan mong maging tapat sa Kanya. Sinasabi nito, konklusyon, na pagpasyahan natin kung gayon na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ng walang mga gawa ng kautusan. At pagkatapos, tingnan kung ano ang sinasabi nito na ito ay hindi lamang para sa mga hentil. Ang Diyos ba ay ang Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba siya rin ang Diyos ng mga hentil?
tiyak din ng mga Gentil dahil ang Diyos ay iisa. Isa pa yan sa bumabagabag kay Juan. Si Juan ay naniniwala sa Trinidad. Ngunit sinabi ni Pablo, ang Diyos ay iisa. Sabihin, ang Diyos ay iisa. Iisa ang Diyos at aariing ganap niya ang mga nasa pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at kanino sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga hindi tuli. Nangangahulugan ito na upang makibahagi sa kaharian, ang Hudyo ay kailangang dumating sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan niyang talikuran ng batas. Hindi bibigyang katwiran ng Diyos ang sinumang darating dahil sa kanilang mga merito, karapat-dapat ako. Hindi mo ito karapat-dapat. Hindi kasama ang pagmamayabang. Kaya ikaw at ako, lahat tayo ay hindi kayang magmahalan ng tunay. Alam mo ba kung bakit? Dahil wala ni isa sa atin dito ang kwalipikado para sa ating mga gawa. Walang magaling dito. Magkakaroon ba ng mabuti dito? Sino ang naglakas loob na magtaas ng kamay dito at magsabing, mas magaling ako sa iyo? Dahil sapagkat ang kautusan ng pananampalataya ay hindi kasama ang pagmamapuri upang walang sino mang magmapuri at magsabi, ako ay pupunta sa langit at ikaw ay hindi. Dito kung ang kaloob ng pananampalataya ay nasa iyo, ikaw ay inaring ganap. Alam mo ba kung ano ang makatwiran? Ang katwiran ay parang isang birhen. Ang birhen ay isang batang babae na hindi pa ginagalaw ng isang lalaki. Ibig sabihin ay virgin na siya. Bueno kung tungkol sa iyong espiritu, kapag binibigyang katwiran ka ng Diyos, para bang wala kang nagawang mali sa iyong buhay. Nililinis nila ang iyong account, ang account ay ganap na naayos. Alam mo ba kung gaano ako naging masama sa isang pagkakataon? At sa pagkaalam nito, sino ang magsusumbong sa mga anak ng Diyos? Walang sino man, ang Diyos ay ang isa na ano? Siya na nagpapawalang sala, inaring ganap ka ng Diyos. Mapalad, malinis ka sa harapan niya, ngunit kailangan mong humayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung igagalang mo ang batas na iyon, hindi masisira ang batas na iyon. Kung igagalang mo ang pananampalatayang iyon, pararangalan ka nito at mabibigyang katwiran ka at papasok ka sa isang bagong pamumuhay. Sinabi ni Paul na ikaw ay isang bagong nilikha. Alam mo ba kung ano ang isang bagong likha? Na ikaw ay isang nilikhang tao, ngunit iniiwan mo ang iyong pagiging makatao at pumasok sa batas ng pananampalataya upang maging isang bagong nilikha kung saan ang Diyos ay nakikitungo sa iyo kung igagalang mo ang kanyang salita ng biyaya. Iyan ang pananampalatayang nagpapanatili sa akin na mayroon ako, kalmado at nagpapahinga. Sa lahat ng mga bansang mayroon tayo, sa napakaraming paglalakbay, kung saan napakaraming sitwasyon, sa sandaling dumating ang pasanin, kung saan kailangan mong gawin ito at iyon. Aba, sandali, huminahon, bahala na ang batas ng pananampalataya. Tapos, kalmado na agad ako, makakapagpahinga na ako at makakatulog ng maayos. Kapag dumating sa iyo ang mga alalahanin, paano kung ang iyong mga anak, paano kung ganoon ang sitwasyon, paano kung ang iyong pamilya, paano kung ang iyong ina ay may problema? Iyan ka na may 4 na maliliit na problema at nilunod mo ako sa isang basong tubig. Hindi habang natututo kang malampasan ang mga hadlang na ito, ang batas ng pananampalataya ay patuloy na lumalago sa iyo. Sinabi ni Pablo, ayon sa iyong pananampalataya, ikaw ay lumalago at ang batas na ito ay sumasaklaw sa iyo, pumapatay sa iyo, ang iyong pagkatao ay nawawala at ang bagong nilikha ay naiwang nakatayo doon. Haba, Ama. Kaya ito ay isang agham, hindi isang relihiyon. Kapag tinatanong kanila, anong relihiyon ka? Sumagot ka, hindi ako kabilang sa anumang relihiyon. Ako ay kabilang sa batas ng pananampalataya. Ako, ang alam ko ay ang tunay na agham, hindi ang huwad na agham ng batas. Ito ay isang agham na pumapasok sa iyong isipan at kapag ito ay pumasok, at hinayaan mo itong pamahalaan ka, nagsisimula kang makaranas ng mga pagbabago, nagsisimula kang makaramdam ng kakaiba. And you start to say, I don't know what's wrong with me, baka namatay ang emosyon ko. Kasi parang ako, hindi ko alam kung paano ito i-describe. Ilan na ba ang nangyari? Totoo naman, di ba? Para bang hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Yan ang agham ng salitang kumikilos sa ating buhay. Ito ay hindi isang relihiyon kung saan nakikinig ka sa mga utos at ito ay nagpapaantok sa iyo, tulad ng isa sa mga misa kung saan ito ay ang parehong kanta. Hindi, ito ay isang agham na nagpapanatili sa iyo na aktibo, nagpapanatili sa iyong pag-iisip. Dito walang Diyos-Diyosan o munting panalangin, ito ay batas.
Sabihin ng isang batas, ito ay isang agham na darating upang baguhin ang iyong buhay. Tingnan mo ngayon, yan ang ipinangaral ni Pablo noong mga panahong iyon. Dahil ang agham na ito ay nagambala 2,000 taon na ang nakalilipas. Sinira nila ito at alam mo ba kung sino ang nasira? 11 tao na lumakad na kasama ni Jesus. Ito ay hindi ka panipaniwala, tama? Sabi mo, ito ay walang katotohanan. Ngunit paano posible na ang 11 apostol ay ang mga nakasira dito? Sila ay nagkasala sa pagkasira ng mundo sa pamamagitan ng paghadlang sa batas na ito. Kasi nangyayari yan. Kapag namatay si Kristo, ang batas ni Moises ay nagwakas at ang batas ng pananampalataya ay pumasok. Kaya ano ang mangyayari? Na ang mga tao ay tumingin kay Jesus bago ang krus, at kapag sila ay tumingin kay Jesus bago ang krus, sila ay nag-isip tungkol sa mga gawa dahil siya ay dumating upang matupad ang batas. Siya ay isang Hudyo. Siya ay nabuhay sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya nga walang kasalanan na nasumpungan sa kanya. Ang kasalanan ay matatagpuan sa iyo. Ang nangyayari ay noong nilikha niya ang batas ng pananampalataya, nilikha niya ito upang walang kasalanan na matagpuan sa iyo. Ngunit pagkatapos, dahil nilikha niya ito, kapag itinuon mo ang iyong mga mata sa kanya, agad mong nilalabag ang batas ng pananampalataya at iyon ang nangyari. Pagkatapos si Paul, na siyang huling dumating, ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng paghahayag at ang Diyos ay nagsimulang magpaliwanag kay Paul ang nabuhay na mag-uli mismo. Sinimulan niyang turuan si Pablo ng agham na ito. At iyan ang dahilan kung bakit sumulat si Pablo sa Roma 7, 4 tungkol sa kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang paglabag sa batas na iyon. Hindi mo na naisin na labagin ang batas ng pananampalataya dahil sasaktan mo ang iyong sarili. Alam mo ba kung bakit? Kung lalabag ka sa batas ng pananampalataya, hindi ka tutulungan ng mga anghel. Nag-iisa ka sa mundong ito. Napabayaan mo ang lahat ng iyong kaligtasan. Ikaw ay isang zero sa kaliwa. Ikaw ay tulad ng iba. Walang pag-asa. Walang Diyos sa mundong ito dahil inalis na nila ang batas ni Moises. Kung nagsimula kang mamuhay ayon sa batas, mag-aaksaya ka ng iyong oras. Ang tanging natitira sa iyo ay ang mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit maaari itong lumikha ng isang malaking balakid. Roma 7, 4, tingnan kung ano ang sinasabi nito. Ang misyon ng taong si Jesucristo, iyon ang aking misyon sa mundo. Ang hinahanap ko lang ay makamit ito na sinasabi sa Roma 7, 4, yan ang tulay, lumayas ka sa batas. Upang maabot ang batas ng pananampalataya. Tingnan mo ang sinasabi nito. Gayon din naman kayo mga kapatid ko ay namatay sa ano? Sa anong batas? Sa kay Moses. Ngunit ano ang ginamit ng Diyos para patayin ka sa batas ni Moises at buhayin ka sa batas ng pananampalataya? Ano ang gamit ko? Ang katawan ni Kristo. Dahil namuhay siya ayon sa batas, siya ay isang tabing na nabubuhay sa batas. Kinailangan niyang tiisin ang pangungutya, kailangan niyang mabuhay ng walang kasalanan. Alam mo ba kung ano ang mamuhay na walang kasalanan na ang batas ay nakatayo? Para bang sinasabi nila sa iyo, tingnan mo, ang batas ay nakatayo. O Ama, binabaril ko ang aking sarili dahil hindi ako nabigyang katwiran, walang kaligtasan. Kaya ginamit ng Diyos ang katawan na iyon. Inilagay ng Diyos ang katawan na iyon upang alisin ang batas na iyon at kung patuloy mong titingnan ito, babalik ka sa batas. Tapos sabi niya, gayon din naman kayo mga kapatid ay namatay sa kautusan ni Moises sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y mapabilang sa iba. Aling iba nang muling bumangon para saan? Upang ikaw ay mamunga para sa Diyos. Kaya lagi kong iniisip, nasaan man ako, nasa eroplano, kung saan ako may pagkakataon na tumulong sa isang tao dahil nabubuhay akong gutom para dito, iyon ang nagpapakilos sa akin, ang aking misyon. Kapag maaari kong gawin ang isang tao na tumigil sa pagtingin kay Jesus ng Nazareth at ilagay sila sa nabuhay na mag-uli. Sabi ko, tinulungan ko na siyang makapunta mula doon hanggang dito, ginawa ko na ang trabaho ko. Pero medyo nahihirapan kasi na-hypnotize na ang mga tao. Kaya sabi ni Paul, sino ang nangulam sa kanila? Sino ang nangulam sa kanila? Dahil ngayon nakikipag-usap ka sa mga tao tungkol sa batang Diyos. Doon sa Colombia ay madalas nilang binabanggit ang maliit na batang Diyos. Sinasabi nila sa iyo, mag-ingat na huwag makipag-usap sa akin tungkol diyan. Kinakausap mo siya tungkol sa Holy Week. Kinakausap mo siya tungkol sa krus.
Kausapin mo siya tungkol sa misa. Nakikipag-usap ka sa kanila tungkol sa anumang bagay na may kinalaman kay Jesus ng Nazareth. At doon nagsimula silang sabihin sa iyo, ito ay kumakatawan sa birhen nito, ang birhen ng Tanso, ang birhen ng Guadalupe, ang Patron Santo. Pero, tapos kapag kinausap mo sila tungkol sa katotohanan, ayaw nila dahil gusto nilang manatiling gusot, kinukulam sila. Iyon ay isang spell na sumalot sa buong mundo. Ang gawain ng taong si Jesucristo ay alisin iyon sa daan. At ang trabahong iyon, ikaw at ako ang bahalang gumawa nito nang may pasensya, nang may pagtitiis upang ikaw ay mapabilang sa iba. Bakit ang bumangon mula sa mga patay? At hindi ba ito ay pareho? Hindi. Ang namatay at siya ay nabuhay na siya ay isang Hudyo. Samantalang ang nabuhay ay isang katawan na niluwalhati, na tumigil sa pagiging isang Hudyo ay hindi isang Gentil o isang Hudyo. Anong klaseng misyon? At sasabihin mo, ngunit iyan ay simple. Simple para sa iyo na nakakaintindi nito. Para sa iyo ito ay simple. Ngunit pumunta at sabihin iyan sa isang taong relihiyoso. At ang iyong hinahanap ay mabuti, ang gumawa ng mabuti. Sa katunayan, iyon ay isang problema para kay Pablo dahil nagsalita siya laban sa batas na iyon na ginamit ng mga apostol. Kasi alam mo ba ang pakiramdam ng mamuhay? Isang taong gumawa ng mga himala na ginawa ni Jesus? Sa sandaling dumating ang isang may sakit at dumura doon na may kaunting laway, with a little bit of that, binigay niya sa may sakit at sinabi sa kanya, apply it. Nakikita ko na ngayon. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa taong ganyan? O may 5 o 10,000 tao doon na walang pagkain at pagkatapos ay may nagsabi, bigyan mo ako ng binhi. At tingnan mo, may isang batang lalaki na mayroon isang combo. Isang hamburger, isang combo na may mga chips. At sa ngayon ay kinukuha niya ang combo na iyon at ipinamamahagi. Sabi niya, magdala ka ng mga basket. At sa sandaling ito ay kumakain ang lahat at mayroong maraming mga basket. Sino ba naman ang ayaw sa taong ganyan sa tabi mo? Na-in love ka sa taong ganyan. Isang taong nagsabi kay Pedro, lumalakad sa tubig. At ang normal na bagay ay ang tubig ay lumulubog sa iyo. Isang taong nagpagaling ng kitungin. Sinabi niya sa kitungin, linisin mo ang iyong sarili at nagsimulang gumaling ang balat. Pagkatapos, ang mga tao, imagine, 11 apostol iyon, tiningnan nila iyon at sinabi, iyon ang ating kayamanan. Ngunit sa sandaling dumating si Pablo at sinabing, hindi iyon gumagana ngayon. Kaya ayon, sabi ni Juan, siya ay isang antikristo. Doon nagsimula ang titulo ng antikristo. Kaya tinawag nilang antikristo si Pablo dahil hindi mo nakikita ang sinasabi ni Pablo. Higit pa rito, tingnan kung gaano katapang si Paul. Tingnan mo kung gaano kadaring si Pablo. Naghahanap. Ilalagay natin doon ang unang sulat sa mga taga-Korinto, 11 kabanata, unang talata, para makita mo kung gaano katapangan si Pablo. Kumuha ng mga tala. Tingnan natin kung ganyan ang mga bagay na ito. Tingnan mo ang sinabi ni Paul, maging mga tagatulad kay Kristo. Kanino? Maging gayahin mo kanino? Pero hindi mo ba naisip na mas madaling sabihin tularan si Kristo? Ngunit paano kung ako ay isang tao na may kahinaan? Ngunit sinabi niya, hindi, huwag tularan si Kristo. Alam mo naman kung bakit, di ba? Dahil kung tutularan nila siya, gagayahin nila ang bago sa krus at mahuhulog sila sa isang sumpa at lumalabas sa batas ng pananampalataya. Kaya mahal na mahal ni Paul ang simbahan, kaya sinabi niya, hindi, huwag tularan si Kristo, tularan mo ako. Dahil nang magpakita sa kanya ang muling nabuhay na Kristo, binigyan niya siya ng mga tagubilin. Kaya nga siya sumulat, tularan ninyo ako, gaya ko kay Kristo. Ngunit sinong Kristo ang kanyang tinutukoy? Ang muling nabuhay dahil iyon ang kanyang kinatawan. Anong agham? Alam mo ba na iyon ang nawawalang link? Ang araw kung kailan ng mundo? At iyon ay magaganap. Ngunit sa araw na magaganap, lahat ng mga bansa ay papasok sa gayong dakilang kaluwalhatian at lahat ng milyon-milyong anghel ay magpapakita sa lupang ito. Tingnan mo, aalisin nila ang kasamaan, ang kamangmangan, ang mga sakit ay mawawala, ang kahirapan ay mawawala. Dahil ang nangyari ay nagbayad ang Diyos ng napakataas na halaga, malaki.
Ang Diyos ay naging tao para sa layuning ito at pagkatapos ay sa pamamagitan ng paglabag sa batas na yon, ang batas, inilantad niya sa iyo, ang isang batas na isang agham na gumagana, na nagpapasaya sa iyo, na nagpapagaling sa iyo, na gumagawa ng kahit ano para sa iyo. But then when you look at the one who made it with his body, invalidate mo lahat ng nangyari. Tingnan mo, may mga nagtatanong sa akin, napopoot ka ba kay Jesus ng Nazaret? Hindi ako napopoot sa sino man, hindi ako napopoot sa demonyo. Imagine, kung buhay pa siya, kakausapin ko siya para matuto siya. Ang pakikipag-date kay Satanas ay magiging kahanga-hanga. Hindi mo ba iniisip na magiging kawili-wili I would interview him. Sasabihin ko, hoy Satanas, sasabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa iyo. Bakit ka ganito? Dahil siya ay nilikha ng Diyos at lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaya siya ay isang mabuting dyablo, isang mabuting Satanas. Ginawa niya ang kanyang trabaho. Isang taong karapat-dapat sa paghanga sa aspeto ng pagsunod. Tama ba? Pero ito ay isang gawain ng 2,000 taon. Meron akong 2,000 taon laban sa akin, 2,000 taon na itinatag na. Sa katunayan, sinabi ko sa mga taong nag-i-interview sa akin mula sa buong mundo, ano ang sinasabi ng ibang mga Kristiyano tungkol sa iyo? Na hindi sila Kristiyano, hehe. Si Christian ay isa na sumusunod sa krus. At lahat ng relihiyon, lahat hindi lang isa. Silang lahat ay kasama ni Jesus ng Nazaret. Nagbautismo sila sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, nananalangin sila sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ito ay isang trabaho. Malakas. Hindi ko alam kung paano mo ito naintindihan. Ang katotohanan ay kailangan mong maging napaka-espesyal upang maunawaan ito. Bigyan ng iyong sarili ng isang round ng palakpakan. Naunawaan ko ito dahil ang pag-iisip ni Kristo sa akin ay ipinaliwanag ito sa akin. Ngunit ako ay sarado din. Tingnan mo, kasama ko si Jesus ng Nazaret. Gusto ko sanang magkaroon ng sandals at puting damit at balbas at lahat ng bagay para kamukha niya. Go figure. Ilang beses akong lumuhod at sinabing, Jesus, halika dito. Sino ang hindi gustong makita si Jesus? Pumunta figure. At alam mo ba na ang lahat ng mga evangelical, ang mga Katoliko sa lahat ng relihiyon ay naghihintay sa kanyang pagbabalik? Hinihintay ka nila at sinabi niya, ako ay pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita, pero makikita natin sila. Hindi, ngunit sinabi ko na hindi mo na ako makikita dahil hindi mo na makikita ang katawang iyon. Ngunit iyon ang gulo na umiiral sa mga bansa. Tingnan natin ngayon ang unang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 15, versikulo 11. Nakakarating na tayo sa konklusyon. Yung mga paksang ito ay maikli dahil napakaraming impormasyon. At kung bibigyan kita ng higit pa, magsisimulang lumabas ang usok sa iyong buhok at maaari itong masira. Mga babaeng sumisira ng buhok gamit ang dayas, akala mo tapos nilagay natin itong siyensya at lalabas sila ng walang buhok, baka masiraan sila ng buhok. Ay, Ama. 15-11. Kung sa buhay na ito tayo ay umaasa lamang kay Jesus na taga Nazaret, kami ang pinakakarapat dapat sa ano? Sa lahat ng lalaki. Alam mo ba kung paano niya ito sinasabi sa English? Miserable. Kami ang pinaka-miserable. So hindi ko sinabi ni Paul, kawawa naman sila. Ano ang kailangang ibigay sa akin ng relihiyon? Paghihirap. Hindi mo ba nakikita na ang mga anghel ay hindi gumagawa doon? Ang nagtatrabaho doon ay ikaw at good luck. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi nila, tingnan, umaasa ako na ito ay mabuti para sa iyo. Good luck, naway maging maayos ka, ngunit hindi ka nagtatrabaho ng may swerte. Ito ay kailangang maging maayos para sa iyo. Kung ikaw ay nasa batas ng pananampalataya, kung igagalang mo ang batas ng pananampalataya, kailangan kang parangalan ng Diyos. Tingnan mo, walang sakit na dumating sa akin. At ako nang may paggalang, ng buong paggalang na posible. Ngunit kapag sinabi kong wala akong nilabag na punto nito, ako ay mahina, ngunit tungkol sa doktrina ng kautusan ng pananampalataya, hindi ko ito nilabag. Kaya pakiusap,
Halika at kunin yon. Napanandalian. At hanggang ngayon ay kinuha niya silang lahat. Filipos, Kabanata 4, versikulo 9. Tingnan kung paano nagsasalita si Apostol Pablo. Ang natutunan mo, tandaan na ito ay nagsisimula sa pag-aaral. Hindi ito nagsisimula sa pagdarasal para sa iyo, na nanginginig, na nakaramdam ng panginginig, kung sino ang iyong mga balahibo na tumayo, kung sino ang iyong nakita. Hindi ganito ang simula. Nagsisimula ito, tingnan mo, kaya dapat ganito ang mga pagpupulong natin. Walang panatisismo, walang ingay, walang sigawan dahil hindi ka natututo. Ang ideya ay natututo. Ang unang bagay ay tingnan kung paano ito sinabi ni Paul sa pagkakasunod-sunod na kinuha niya. Ang natutunan mo at natanggap mo at narinig mo at nakita mo kay Kristo. Hindi niya maaaring gamitin ang halimbawa ni Jesus ng Nazaret dahil kung hindi ay tututukan nila siya. Kaya naman sumulat si Paul sa akin at dahil dito tinawag siya ng mga apostol na antikristo at sinabi, ang isang ito ay masama, hindi sila magkasundo ni Pablo. Hindi mo ba nakikita na nakita nila si Pablo bilang egocentric? Kung ano ang natutunan mo sa akin, kung ano ang nakita mo sa akin, ngunit hindi ito ginawa ni Paul para sa personal na mga kadahilanan. Ginawa ito ni Pablo upang pigilan silang tumingin sa unahan sa krus. Naintindihan mo ba ako? Naintindihan ko ba ang sarili ko? Ngayon tingnan mo ang sinasabi niya. Gawin mo ito at ang kapayapaan ng Diyos ay sa iyo. Hindi kapayapaan. Ang Diyos na gumagawa ng kapayapaan ay sa iyo. Aba, Ama! Hoy Pablo, nalulungkot ako. Wala siyang mikropono. Wala akong internet. Upang gumawa ng isang paglalakbay sa oras na yon, inabot siya ng 3 buwan. Ginagawa ko ito sa pamamagitan ng eroplano sa loob lamang ng isang araw. Ito ng 3 buwan. At nang siya'y umalis, ang mga apostol ay nagsiparoon at sinabi sa mga tao, mag-ingat kay Pablo, baliw siya. At gayon din ang ginawa nila sa mga taga-Galasya. Kaya naman kinailangan niyang pagsabihan sila at sabihin sa kanila, sino ang nangulam sa iyo para suwayin ang katotohanan? Tingnan natin ngayon ang unang liham sa mga taga-Korinto, 2 kabanata, 1 talata at 2. Kaya mga kapatid, nang ako ay dumating sa iyo upang ipahayag sa iyo ang patotoo ng Diyos, hindi ako pumunta ng may kahusayan sa mga salita o karunungan, sapagkat ipinasiya kong hindi makaalam ng anuman sa inyo maliban kay Hesukristo at sa Kanya na ipinako sa krus. Ano ang ipinahihiwatig niya sa iyo doon? Pagkatapos, ipinasiya kong iharap sa inyo ang patotoo ng Diyos tungkol kay Hesukristo, ngunit pagkatapos ng krus, hindi bago ang krus. Ano ang problema ko sa lahat ng pinuno sa buong mundo? Na sila ay nasa harap ng krus. At ikaw at ako, tumalon kami at hinahabol namin ang krus. Pag-aari mo na ang iba, kailangan talagang mabaliw ka upang makasama sa mga pagpupulong na ito at sabihin, hindi, nagpapatuloy ako kay Jesus ng Nazaret. Siguradong napakasakit mo sa ulo. Kailangan mong makontaminate. Siguradong sobrang kontaminado ka. Pagkatapos ng paliwanag na ganyan, at sa huli ay sasabihin mo sa akin, mali ka, magpapatuloy ako sa Kristo ng Galilea. Siguradong napakasakit mo sa ulo. Napakamali ka. Dapat bigyan ka ng counseling, ha. Well, iyon ang ginagawa namin sa buong mundo. Apostol, kung gayon, kung makamit mo yon, babaguhin mo ang mundo. Sabihin mo sa akin, nagbago ka na ba? Kaya bakit iniisip mo na ang iba ay hindi maaaring magbago? Anong nangyari sa iyo? Ano ang naranasan mo? Naranasan mo na ba ang kapayapaan? Nawala ba ang iyong takot? Nawala ba ang iyong takot?
Natutulog ka ba ng matiwasay? Mayroon ka bang malinis na budhi sa Diyos? Buweno, ang paggawa niyan sa isang individual ay nagliligtas sa kanya mula sa kamatayan. Ito ay nagliligtas sa kanya mula sa kamatayan. Dahil ang isang tao ay maaaring magkaroon ng lahat ng pera sa mundo, ang lahat ng mga kaginhawaan, ngunit bigla silang natatakot sa impyerno, at kung sila ay may bangungot tungkol sa isang ahas, mabuti kung saan ang pera ay ginastos. Either sinasayang niya ito sa droga o sinasayang niya sa ibang bagay. Kaya hindi pera ang kadahilanan. Ito ba ang nandito? Kung ito ay nasira, ikaw ay nasira. Kahit na ikaw ay mabubuting tao at may magandang apelyido at may magandang antas ng edukasyon, kung hindi ito maayos para sa iyo, wala kang silbi. Sa makatuwid, kapag dumating ang isang pandaigdigang sakuna, kapag dumating ang lindol, o iba pang mga bagay ang nangyayari at 15,000, 20,000, 30,000 ang namamatay. Sabi ng mga tao, nasaan ang Diyos? At sinasabi ng Diyos, nasaan ang mga bulok na isipan na wala akong nakikitang pagkakataong iligtas? Mas mabuting kunin ko sila at harapin ka dito sa Espiritu. Dinadala ko sila sa ulap at si Jose Luis ay nangangaral sa kanila mula doon. At kahit na mula rito ay pinipilit ko silang makinig. Bueno, dahil sa gawaing iyon, si Pablo ay tinawag na Antikristo para sa trabahong iyon. Iniisip ng simbahan na ang Antikristo ay isang bagay na lilitaw sa hinaharap. Sinabi ni Juan, 2,000 taon na ang nakararaan. Ang Antikristo ay nasa gitna na ninyo. At ito ay tungkol kay Pablo dahil hinati ni Pablo si Jesus ng Nazaret mula sa nabuhay na mag-uli. At kaya dahil sinusunod ko ang huwara ng Ebanghelyo ni Paul, ibinibigay din nila sa akin ang titulong iyon. Tinatawag nila akong ang Antikristo. At mabuti, ng buong pagmamalaki sinasabi ko, ako si Jesucristo, ang tao, ang Antikristo, kahit na magpakailanman at magpakailanman. At nangangahas ka rin bang sabihin, ipinagmamalaki kong maging isa? Alam mo kung bakit? Sapagkat iyon ang naglalagay sa iyo sa batas ng pananampalataya at walang makakaantig sa batas ng pananampalataya sa iyong buhay. At sa batas ng pananampalataya, pinagpala, ano ang mayroon sa mundong ito na hindi mo makakamit kung ang batas ng pananampalataya ay iginagalang ng iyong espiritu? Ikaw ay kumpleto, pinagpala. Hindi ka karapat-dapat na maawa. Kaya nga hindi kita ipinagdadasal. Hindi ako magsisimulang magdasal para sa iyo, ipagdasal mo ang iyong sarili. Ano ang ipagdarasal ko para sa iyo? Kung ikaw ay kumpleto at pinagpala, mayroon kang mga anghel na naglilingkod sa iyo. Hindi mo na kailangang manalangin, Diyos, tulungan mo ako dahil sasabihin niya sa iyo. Tulungan mo ang iyong sarili dahil ibinigay ko na sa iyo ang batas ng pananampalataya. Binigyan kita ng kaalaman. Mag-isa kang mangisda. Ngayon, hinuhuli mo ang iyong sariling isda. Mapalad, tumayo ka kasama ko at sabihin sa katabi mo, iginagalang ko ang batas ng pananampalataya. Ipinapahayag ko ang aking sarili. Ipinapahayag ko ang aking sarili na malusog. Ipinapahayag ko ang aking sarili na maunlad. Ipinapahayag ko ang aking sarili na pinagpala sa bawat pagpapala. Tayo'y umawit, hayaan ang pangkat ng papuri.